So, hello guys! Welcome na naman agad sa ating YouTube channel. This is Kimoy Backyard. And today's video, gagawa ako ng part 2 doon sa last na video na ginawa ko. No? So, yung last video ko na alin ba ang mas maganda? Yung 10 watts ba o 25 watts? Ang mali ko kasi doon, no, nag-accurate naman siya. Pero, yan nga, hindi ko na-explain ng maayos. So, i-explain ko pala kung ano kaibahan ng 10 watts sa 25 watts. Alin ba ang mas maganda? So, mag-start na tayo. Okay. So, una guys, ang pinakamaganda talagang gamitin when it comes sa pag-incubate ng itlog is 25 watts. Okay? So, pag gumamit ka ng 25 watts, dapat ganito yung kalaki ang incubator mo. Kumbaga, malaki yung incubator, malaki yung watts. Kasi una sa lahat, malaki yung space doon sa loob. So, pag konti lang yung temperature doon sa bulb mo, is, ang mangyayari doon, hindi siya iinit. So, ang mangyayari doon is, magiging, yung itlog mo, maging bugok, no? Kumbaga, so, mas mataas yung, mahina yung, mahina yung init niya, and then, tataas yung humidity. Kahit walang tubig dun sa loob, tataas yung humidity. Ang mangyayari doon, babaho yung itlog. So, yan ang mangyayari. Kumbaga, tataas ang humidity, magle-less ang init. So, pag mataas ang init, less ang humidity, mapipisa yung sisiw. So, yan yung saktong explanation doon sa ating video. So, dito naman tayo sa 10 watts. So, sa 10 watts, guys, dapat ito, ang incubator na to is kalahati lang. No? Kumbaga maliit lang na styrofoam. And then, pag gumamit ka ng 10 watts, dapat, ang gagamitin mo, dalawang bulb. So, sa akin kasi, isa lang. Kasi una sa lahat, 30 eggs lang naman to. And, yeah, hindi naman to kadamihan. So, I prepared na gumamit ng 25 watts. So, bakit ba dalawa yung nilagay ko dyan? Una sa lahat, need natin na dalawa yung ganito, lagayan, para na sa ganon, mabalance yung init. Kumbaga, ito, no, init na dito sa area na to, ito, hindi natin ilalagay ang itlog dito. Bakit? Ano bang reason doon? Para na sa ganon, yung mga mahihinang fertilized egg is hindi masyadong naapektuhan sa init. Kumbaga, magsusurvive yan, no? And 25 watts, kahit ganon lang karami yung itlog, 1 tray up to 40 eggs, no? Kakayanin yung 25 watts. Unlike sa 10 watts, pag gumamit ka ng 10 watts sa isang tray, hindi kakayanin yan. So, ang maximum na kayang i-incubate ng 10 watts is only 10 eggs lang or 5 eggs. Yan lang talaga ang kaya ng 10 watts. Kunti lang, no? Hindi masyadong karamihan. Bakit? Isa sa rason yon kung bakit liliit ang temperature. Kasi una sa lahat, 10 watts lang, no? Hindi yan kalakasan. O, meron kayong tanong. Meron namang thermostat. Di ba? Merong thermostat. Tapos, yung thermostat na daw ang bahala sa mag-temp. So, yan yung isa sa tanong. Okay, ito na. Ang thermostat kasi, hindi yan nagbabase doon sa bulb, no? Kumbaga, yung binabasihan niyan, yung detector niya, no? Yung detector niya, kumbaga, kahit 10 watts yan, aabot siya sa 37.8 or 38 degrees. So, pero, ang kaibahan doon is 10 watts siya. So, which is, hindi masyadong kainitan. So, kumbaga, gagawa siya ng ibang version doon sa 10 watts, gagawa siya ng ibang version doon sa 25 watts. So, which is, magkakaiba talaga ang 10 watts at 25 watts. Kaya, sasabihin ko sa inyo, wag na wag kayong gumamit ng 10 watts pag maramihan ang itlog. So, meron kasing nagtuturo doon na marami daw yung, okay lang daw yung itlog na 10 watts ang gagamitin. Kahit isang tray lang, pwede yung 10 watts. So, guys, sinasabi ko sa inyo, pag ganito kalaki ang styro, kung nakikita nyo, no, sobrang laki ng styro na to, hindi siya recommendable sa 10 watts. So, kung gumamit lang kayo ng 10 watts, maliit lang talaga, kalahati lang ng incubator na to, pwede ka makagamit ng 10 watts.
So, and pangalawa din, maliit yung space. Una, maliit yung space. Pangalawa, kakaunti lang ang itlog sa 10 watts. So, yan ang dapat nyong gawin sa paggamit ng 10 watts. Sa 25 watts, maraming kayang gawin sa 25 watts. So, 25 watts, kayang mag-incubate ng 20 pataas, no? So, kayang magamit ang 25 watts ng maraming itlog. So, kaya mag-incubate, no? Kumbaga. So, ayan guys, no? So, by the way, that is 19 eggs sa ngayon. And hindi pa ako nakapag-incubate ng maramihan. So, by the next, August siguro, marami na ako ma-incubate kasi nagpapalaki pa ako ng sisiyo. At yun lang. So, I hope guys, no, na nakatulong ako and na-explain ko ng maayos. I hope lang guys ha, kasi so explanation ko kasi doon sa unang video is maraming nalilito. No? Kumbaga, hindi maayos yung explanation ko and pagpapasensyahan nyo na talaga kasi una sa lahat, baguhan lang akong vlogger, baguhan lang akong nag-vlog, no? So, hindi ko pa masyadong na-master, no? Yung vlogging skills ko. So, ayun lang guys, no? I hope na mag-improve tayo, ma-explain natin yung mga experience natin, yung mga kaalaman natin papatungkol dito sa ating manok. And also, marami naman tayong mapupulot na knowledge, no? Kumbaga, so, ayun na nga, maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, peace out.